Mayroon tayong napakalaking balita na direktang nanggagaling po sa puso ng financial world. At yan po ay ang Wall Street. Kung sinusubaybayan po ninyo ang galaw ng cryptocurrency space, alam ninyo na ang ugnayan sa pagitan ng mga regulators at ng digital assets ay palaging puno ng tensyon. Pero isang napakalaking shift o pagbabago po ang naganap nitong nakaraang araw na magpapatunay na ang pananaw ng mga regulators kay XRP ay tuluyan na pong nagbago. Yan, sabi nga sa ating balita dito mula kay Times Tabloid ay this new SEC approval is a big win for XRP. Nito pong nakalipas na June 12 ay opisyal na pong inaprubahan ng Securities and Exchange Commission o SEC ang proposal ng NYSE Arca para ilista at i-trade ang mga shares ng isang napakalaking pondo. At yan po ang T. Rowe Price Active Crypto ETF. Ayan. Highlight lang natin. T. Rowe Price Active Crypto ETF. Ang fund na ito ay magti-trade po sa ilalim ng ticker symbol na TKNZ. Meron po tayong isang tanyag dito at kilalang crypto commentator na nagbahagi ng kanyang pananaw tungkol dito. At sinabi niya na ito ay isang dambuhalang panalo para kay XRP dahil opisyal na itong pumasok bilang isang eligible asset na direktang katabi at kapantay ni Bitcoin at Ethereum sa mga mata ng mga institution. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito kung saan ay aalamin po natin ang bawat detalye at approval nito at kung bakit ito magiging mitsa ng susunod na yugto ng institutional adoption. Kaya pasabog po muna tayo dyan. At ayan, simulan po muna natin sa tungkol po sa SEC approval at ang detalye ng TKNZ ETF. Para maunawaan natin ang bigat ng balitang ito ay tingnan po muna natin kung sino ang nasa likod ng fund or pondong ito. Yan, ang T. Rowe Price Sponsor LLC ang siyang mag-aak bilang manager ng investment strategy na ito. Ang pangunahing layunin ng kanilang fund ay ang magkaroon ng long-term capital growth sa pamamagitan ng pag-i-invest sa mga piling crypto assets. Hindi ito biglaang desisyon. Matagal na itong inihahanda. October pa lang ng nakaraang taon nang i-file ng T. Rowe Price ang kanilang S-1 registration statement sa SEC. Sinundan nito ng NYSE Arca noong November 6 para sa isang proposed rule change. At matapos ang ilang buwan ng pagsusuri at public comments, sa wakas ay nakuha na ang opisyal na go signal. Kapag tinitingnan mo ang opisyal na dokumento ng SEC dito, malinaw na nakasulat dito ang listahan ng mga asset na pinapayagang hawakan ng fund na ito. Kasama po rito sina Bitcoin, ayan dito po sa ibaba, Ethereum, Solana, Cardano, Avalanche, Litecoin, Polkadot, Dogecoin at syempre si XRP. Sa ilalim po ng normal na mga kondisyon sa market, ang pondo ay inaasahang hahawak sa pagitan po ng 5 hanggang 15 eligible assets. Ibig sabihin, ang fund managers ay may kalayaan na pumili kung aling mga assets ang bibigyan nila ng mas malaking alokasyon o weight sa loob ng kanilang portfolio base po sa takbo ng market. Yan, pag-usapan naman po natin si XRP na kasama sa institutional grade assets. Ang pagsasama po kay XRP sa listahang ito ay hindi lang basta ordinaryong balita. Ito ay may napakabigat na regulatory meaning. Ang pag-approve ng SEC ay nangangahulugan na tinanggap nila si XRP bilang isang qualifying asset sa ilalim po ng NYSE Arca Rule 8.201-ED1. Ayan po. Ito ang generic listing standard para sa mga tinatawag na commodity-based trust shares. Dito po natin makikita ang bunga ng mga legal na labanan sa nakalipas na mga taon. Dahil opisyal ng kinilala ng SEC at ng CFTC sa XRP bilang isang commodity noong unang bahagi ng taong ito, ang pag-abot po sa filing standard na ito ay naglalagay kay XRP sa eksaktong regulatory category kung saan nandoon po sina Bitcoin at Ethereum. Para sa mga dambuhalang investors,
napakahalaga po ng kalinawan na ito. Ang T. Rowe Price ay nagpapatakbo at nagmamanage ng $1 trillion na halaga ng assets sa buong mundo. Ang kanilang opisyal na pagpasok sa active crypto investing ay isa pong malakas na signal ng digital assets ay hindi na isang speculative experiment lamang, kundi isang ganap at lehitimong asset class na pinagkakatiwalaan ng mga pinakamalalaking financial players sa buong mundo. Yan, pag-usapan naman po natin ang pagbukas ng floodgates ng liquidity. Dito ko po gustong ibahagi ang aking personal na analysis at pananaw sa kaganapang ito. Sa loob ng maraming taon, ang pangunahing hadlang para sa pag-angat ni XRP ay ang takot ng mga institution na magkaroon ng legal liability. Walang malaking kumpanya ang gustong bumili ng isang asset na pwedeng i-ban o i-penalty ng gobyerno. Pero ngayon dahil sa SEC approval sa TKNZ ETF, ang takot na iyon ay tuluyan ng binura ng mismong regulator. Isipin po ninyo ito na parang isang malaking dam o reservoir ng tubig. Ang $1 trillion ng Wall Street ay nakaimbak po sa dam na iyan. At sa loob ng mahabang panahon, ang tubo patungo kay XRP ay nakasara dahil po sa regulatory uncertainty. Ang approval na ito ay ang pagpindot sa balbula para dahan-dahang umagos ang kapital papasok sa ating ecosystem. Hindi natin inaasahan na sa unang araw ng trading ay papasok po agad ang $1 trillion, ngunit ang pagkakaroon ng infrastructure tulad po ng ETF na ito ay nagbibigay po ng legal at ligtas na daan para sa mga pension funds, hedge funds, at private banking clients na magkaroon ng exposure kay XRP. Ito po ay isang pangmatagalang bullish catalyst na magpapatatag sa halaga ng asset sa mga susunod na buwan at taon. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol dito sa active management at ang position ni XRP. Dapat din nating maunawaan na ang TKNZ ay isang actively managed product. Ibig sabihin, hindi ito katulad ng mga traditional na spot ETFs na mechanical lang ang pagbili batay sa market cap. Ang mga portfolio managers ng T. Rowe Price ay may discretion at kapangyarihan na magdesisyon kung kailan po sila bibili, gaano karami ang kanilang hahawakan, at kung kailan po sila magbabawas ng position kay XRP at sa iba pang mga eligible assets. Bukod sa mga cryptocurrencies, pinahihintulutan din ang fund na humawak ng cash equivalents at mga stable coins. Ang setup na ito ay nagbibigay po sa kanila ng kakayahang protektahan ang pondo kapag pabago-bago ang takbo ng market. Ang pag-aproba na ito ay isa na namang malaking regulatory milestone para kay XRP na sumasama sa lumalawak na listahan ng mga XRP ETF products na unti-unting lumalabas sa market ngayon pong taong 2026. Ang mga produktong ito ay patuloy na nakakakuha ng atensyon mula sa mga institutional investors at sa katunayan ay marami na ang nakahihigit sa mga unang inaasahan ng mga analyst. Habang ang TKNZ ay naghahanda para sa opisyal na pagkalista nito sa NYSE Arca, ang buong mata ng market ay nakatutok na ngayon sa magiging aktwal na desisyon ng T. Rowe Price kung gaano karaming XRP ang una nilang bibilhin kapag nagsimula na po ang live trading. Sa aking sariling pagsusuri, ang aspeto po ng pagiging actively managed ng TKNZ ETF ay may dalawang mahalagang implikasyon para sa XRP space na dapat po nating pag-isipan ng mabuti. Una, dahil ang mga professional na fund managers ang magpapatakbo nito, gagamit sila ng mga sopistikadong strategy tulad po ng dollar cost averaging at saka algorithmic buying para makakuha ng magandang position. Nangangahulugan nito na kapag nagkaroon po ng malalaking pagbaba sa presyo ng XRP, ang pondong ito ay pwedeng pumasok para saluhin ang bintahan na magsisilbing shock absorber para mabawasan ang sobrang bagsak ng presyo na madalas po nating makita sa retail market. Ang pangalawa, ang pagiging bahagi po ng XRP sa isang multi-asset fund kasama sina Bitcoin at Ethereum ay nagbibigay po sa kanya ng tinatawag na basket effect. Maraming mga konserbatibong investors ang ayaw bumili ng iisang crypto lang dahil po sa taas ng risk.
Ngunit mas mabilis po silang mag-i-invest kung ito ay nakapaloob sa isang sari-saring pondo o diversified basket na pinamamahalaan ng isang subok na institution tulad po ng T. Rowe Price. Sa bawat dolyar na papasok po sa TKNZ ETF, may garantisadong porsyento na mapupunta kay XRP depende po sa diskarte ng manager. Ito ay magdadala ng isang uri ng steady and passive demand na hindi po natin nakikita noong sa XRP ay nakadepende lamang sa mga retail trading platforms. Ayan. Ngayon, kung babalikan po natin ang kasaysayan ng crypto, ang terminong commodity-based trust shares ay nakalan lamang para sa mga traditional na trading tulad po ng ginto, ayan, ginto at saka silver, at kalaunan ay kay Bitcoin at saka Ethereum lamang. Ang opisyal po na pag-approve sa ilalim ng tuntuning ito para kay XRP ay isa pong formal na pagtanggap na ang utility at kalikasan ng XRP ay hindi na pwedeng questionin ng mga lumang legal na argumento. Ang pagkilalang ito ay nagpapadali rin para sa iba pang mga financial institutions sa labas ng United States na gumawa ng kanilang sariling mga katulad na produkto. Ang desisyon po ng SEC sa NYSE Arca ay magsisilbing isang legal na precedent o batayan na pwede pong kopyahin at gamitin ng iba pang exchanges sa buong mundo. Kapag ang isang Tier 1 regulator tulad po ng SEC ay nagbukas ng pinto para sa isang asset sa ilalim ng isang partikular na panuntunan, mas nagiging kumpiyansa ang mga bangko sa Europe, Asia at Middle East na isama po ang asset na iyon sa kanilang mga inaalok na serbisyo sa kanilang mga mayayamang kliyente. At ayan, sa kabuuan, malinaw po na ang June 12 SEC approval para sa T. Rowe Price Active Crypto ETF or TKNZ ay isa po itong makasaysayang sandali para sa buong XRP community. Hindi lang ito basta balita tungkol sa isang bagong produkto. Ito ay ang formal po na pagpapatunay na si XRP ay ligtas, lehitimo at handa ng hawakan ng pinakamalalaking institution sa mundo ng traditional finance. Ang pagkakahanay po nito kay Bitcoin at Ethereum sa ilalim ng commodity-based trust shares standard ay nag-aalis po sa huling malaking harang na pumipigil sa pag-unlad ng asset na ito. Habang hinihintay po natin ang pagsisimula ng aktual na trading ng TKNZ sa NYSE Arca, ang pinakamahalagang gawin natin ay ang manatiling mapagmatsyag at patuloy na subaybayan ang mga on-chain data at portfolio updates ng mga pondong ito. Ang market ay dahan-dahang lumilipat mula sa panahon ng haka-haka patungo sa panahon ng aktual na institutional utility at adoption. Kaya siguraduhin handa ang inyong mga plano at strategy para sa mga darating na buwan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.